Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong programa. Ako po si Rowena, 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot kong karanasan na nangyari sa isang tagong purok sa Iloilo. Mula Maynila ay napadpad ako roon sa Iloilo dahil sa lalaking naging kasintahan ko na itago ko na lamang po siya sa pangalang Lucio. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sunod-sunod na sigaw at pagmamakaawa ng isang babaeng buntis habang nilalantakan siya ng aswang. Nang oras na iyon ay nanonood po ako ng palabas sa TV. Maya-maya lamang ay lumabo ang telebisyon dahil biglang umihip ang malakas na hangin. Antena lang po kasi ang gamit namin nung araw. Kaya kung malakas ang hangin o di kaya naman ay malakas ang buhos ng ulan, ay lumalabo po ang imahe sa telebisyon. Imbis na ipagpatuloy ang panonood ng katatakutan sa telebisyon, minainam ko na lamang po na patayin iyon. Naisipan kong bumili na lamang sa tindahan ng ulam dahil gumagabi na pala. Habang nasa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay napansin ko pong may taong sumusunod sa akin. Nararamdaman ko po talaga na sinusundan niya ako dahil sa tuwing lumilingon ako sa aking likuran, natatanaw ko ang lalaking iyon na humihinto at lumilinga-linga na kunwari ay may hinahanap. Hindi ko maaninag ang mukha ng lalaki sapagkat nakasuot siya ng isang itim na jacket. Nakasuot din siya ng kulay itim na pantalon at itim na sombrero. Nakatago ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya, nawari bang may kung anong bagay na dinudukot mula sa kanyang likod. Bunsod ng labis na takot na aking naramdaman, ay agad na akong tumakbo patungo sa tindahan na may mga nagkukumpulang tao. Turo kasi iyon ng aking ina na kapag nasa panganib daw ako ay tumakbo lang ako patungo sa lugar na may maraming tao. Ngunit bago pa man ako makatakbo sa mga nagkukumpulang tao, agad akong nahawakan ng lalaki sa kaliwa kong braso. Hinigit niya ako palapit sa kanya na ikinasubsob ko naman sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakasubsob ay iniangat ko ang aking tingin sa mukha ng lalaki. Doon ay nalaman kong siya pala si Lucio, ang aking kasintahan. Walang iya ka, Lucio. Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso? Singhal ko. Ngumiti lamang siya sa akin na tinugunan ko naman ng magkakasunod na paghampas. Pagkatapos ay inilabas niya ang nakatago niyang kamay mula sa kanyang likuran. Nalaman kong bulaklak pala ang bagay na kanyang hawak-hawak. Ibinigay niya yon sa akin, kaya naman ay agad na napawi ang galit na naramdaman ko sa kanya. Si Lucio ay namamasukan bilang katiwala ng mayaman na aming kapitbahay. Nagmula siya sa probinsya ng Iloilo at napadpad lamang dito upang magtrabaho. Naging magkasintahan kami dahil madalas kaming nagkakasalubong. Dala ng aming kapusukan ay may nangyari na rin sa aming dalawa. Nadala kami ng init ng aming mga katawan, kaya naman ilang buwan lang ang lumipas ay nalaman kong nabuntis ako ni Lucio. Sa kamalas-malasang pangyayari, nasibak siya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil mas nakatuon lamang ang atensyon ni Lucio sa akin kaysa sa kanyang trabaho. Ayaw niya rin naman pong tumira sa aming bahay dahil nahihiya raw siya sa mga magulang ko. Nagpasya na lamang siyang umuwi sa kanilang probinsya at niyaya niya akong sumama. Agad naman akong pumayag kahit tutol ang aking mga magulang. Habang nasa loob ng bus, hindi ko maiwasan ang mamangha sa ganda ng lugar. Payapa ang paligid, hindi kagaya sa Maynila na kairaming mga nagsisiksikang mga bahay. Doon sa Iloilo ay imbis na bahay, malalaking puno ang magkakadikit.
Nang makababa kami ni Lucio sa bus, sumakay naman kami ng tricycle. Habang tumatagal ang aming biyahe, ay paunti ng paunti palalo ang mga kabahayan. Paliblib ng paliblib ang lugar. Kapansin-pansin din ang mga weirdong tingin ng mga tao. Ang mga iyon ay wari bang noon lamang nakakita ng kagaya kong Kutis, Maynila. Sumasakit ang tiyan ko habang nakasakay ako sa tricycle dahil hindi ganoon kaganda ang kalsada. Malubak at mabato ang kalsada patungo sa lugar ni Lucio. Dahil hindi kayang pasukin ng tricycle ang makipot na daan papasok sa baryo ni Lucio, naglakad na lamang kaming dalawa patungo sa kanila. Laking tuwa ko naman nang makarating na kami sa aming patutunguhan. Agad akong ipinakilala ng aking nobyo sa mga kamag-anak niya, lalo na sa kanyang magulang. Hindi man ganoon karangya ang kanilang simpleng bahay, mabait naman ang mga magulang ni Lucio. Kung tutuusin ay madali kong nakasundo ang kanyang mga kapatid at magulang. Ngunit ang ayaw ko lang sa kanila ay palagi silang maraming ginagawa sa buhay, kaya madalas na mag-isa akong naiiwan sa bahay. Halos araw-araw na nagtutungo sa bukid ang nanay at tatay ni Lucio. Madalas din na hindi na sila umuuwi at doon na lamang natutulog sa munti nilang kubol dahil may kalayuan ang kanilang bukid. Palagi nilang kasama ang dalawa pang kapatid na lalaki ni Lucio na tumutulong din sa pagsasaka. Gustuhin ko mang tumulong, ngunit ayaw nilang napapagod ako dahil buntis nga ako ng mga panahong iyon. Si Lucio naman ay napapadalas din na umaalis dahil namamasada siya ng tricycle. Ang perang naipon niya noong siya ay nagtatrabaho pa lamang doon sa Maynila ay ang ginamit niyang pambili ng tricycle. Kaya naman ay palagi na lamang akong nag-iisang naiiwan sa aming bahay. Nakalulumbay lang kasi walang kapitbahay. Napakalayo ng agwat ng mga magkakapitbahay dahil ang mga tao sa lugar na iyon ay may kanya-kanyang lupang pagmamay-ari. Rowena, aalis na ako. Kailangan ko ng mamasada ng maaga para naman sa ganun ay makakota ako ngayong araw. Siya nga pala, hindi raw makakauwi si nanay ngayon dahil marami silang kinakailangang tapusin sa bukid. Mag-iingat ka dito at huwag kang sumama o magpapapasok ng mga taong hindi mo naman kakilala ha. Bilin sa akin ni Lucio. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanyang itinuran. Pinagmasdan ko na lamang ang kanyang paglakad palayo habang nakatulala ako sa may pintuan. Upang magkaroon ng libangan, ay naisipan ko pong magtanim-tanim na lamang. Sa kalagitnaan ng pagtatanim ko ng bulaklak sa bakuran, may isang ale na napadaan at kinausap ako. Dahil likas na sa akin ang maging palakausap, agad kong nakagaan ng loob ang ali. Ayon sa kanya ay nakatira lang daw siya malapit sa bahay ni Lucio. Dahil hindi ko siya kilala at hindi ko kabisado ang lugar, naniwala naman ako sa mga sinasabi niya. Bago at mag-isa ka lang ba dito? Nasaan ang mga kasama mo? Tanong niya sa akin. Matapat naman akong sumagot. Nang makumpirma niya na wala akong kasama, ay agad na gumuhit sa kanyang labi ang nakakakilabot ng ngiti. Nakita ko ang kanyang nakakarimarim ng ngipin. Sira-sira na, marumit halatang hindi sinisipilyuhan. Bagaman hindi ganoon kalinis ang kanyang panlabas na itsura, hindi iyon naging dahilan upang iwasan ko siya. Mabait kasi sa akin yung ali na yon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na niyaya niya akong sumama sa kanilang bahay upang may makausap naman daw ako. Baka gusto mong sumama muna sa bahay namin. Malapit lang naman. Diyan lang sa may medyo una-una. Napakapanglaw naman kasi kung mag-isa ka lang dito tapos wala ka pang kausap. Wika ng ali. Ngunit tumanggi ako sa kanyang inaalok. Nang tumanggi ako ay hindi niya na ako pinilit. Nagpaalam na lamang siya sa akin na uuwi na siya. Unti-unti nang lumulubog ang araw.
Ngunit hindi pa rin umuuwi si Lucio. Unti-unti na naman akong nakaramdam ng takot sapagkat ang tanging suluko ng sandaling yon ay gasera lamang. Wala kasing kuryente sina Lucio. Maya-maya, tuluyan na ngang dumilim at isinarado ko na ang mga pintuan at bintana. Sobrang tahimik ng paligid at tanging huni lamang ng mga kuliglig ang aking nauulinigan ng sandaling yon. Maya-maya lamang ay binasag ng isang sigaw ang katahimikan. Nakarinig kasi ako ng boses ng babae sa labas ng bahay. Nagdalawang isip ako na pagbuksan kung sino man iyon. At maya-maya lamang ay dahan-dahan kong nabobosesan ng babae. Katulad ito ng boses ng ali na aking nakausap. Kinuha ko ang gasera na nakapatong sa mesa at tumakyat ako sa munti naming kwarto. Paunti-unti kong binuksan ang bintana at tumambad nga sa akin ang ali na nakausap ko kanina. "May dala akong ulam para sa'yo. May kasama ka ba dyan?" Sambit at tanong ng ali nang malaman kong siya lang pala. Agad akong bumaba sa kwarto, pero bago iyon ay isinarado ko muna ang bintana. At pagkatapos ay pinagbuksan ko siya ng pintuan. Nang makapasok na ang ali sa loob ng bahay, ay muli kong isinarado ang pintuan. Hindi naman kasi pwede kung sa bintana ko abutin ang ibinibigay na ulam ng ali, kaya naman pinapasok ko siya. Isinaling ko ang ulam na kanyang dala sa ibang lalagyan at nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan. "Saktong-sakto naman itong dala mong ulam. Hindi pa kasi ako naghahapunan eh. Hinihintay ko pa kasi ang asawa ko. Siya nga pala, mag-isa lang ako dito dahil hindi pa umuuwi galing sa pamamasada ang aking asawa." Litanya ko. Maya-maya lamang po nun, ay muli niya na naman akong niyaya na sumama sa kanilang bahay dahil marami daw akong makikilala roon at makakausap. Baka daw kasi naboboring na ako sa bahay namin. Kagaya ng una, tumanggi rin ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Nagulat ako sa sobrang lakas ng katok. Wari bang hihiwalay na ang aking kaluluwa sa labis na pagkabigla. "Rowena, si Lucio ito. Buksan mo ang pinto." Nang marinig ko ang boses ng aking asawa, ay pansamantala kong iniwan sa harap ng mesa ang ali. Pinagbuksan ko muna ng pintuan si Lucio. Laking tuwa ko dahil nakauwi na naman ng ligtas ang aking asawa. Ipakikilala ko sana si Lucio sa ali, ngunit nang tingnan ko ang ali sa mesa, wala na ito roon. Maliban na lamang sa isang pusang itim na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako at natuliro. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni o baka ay dala lamang ng gutom. "Bakit may pusang itim dito sa loob ng bahay?" Pagtatakang tanong ni Lucio. Hindi ako nakapagsalita ng oras na iyon, maging ako ay nagulat kung bakit nagkaroon ng pusang itim sa mesa, samantalang nawala naman ang ali. Binugaw ni Lucio ang pusa at pinalabas iyon ng bahay. Tiningnan ko ang ilalim ng mesa kung naroon ba ang ali, ngunit wala. Wala akong maalala na lumabas ang ali. "Ano ba ang hinahanap mo?" Tanong ni Lucio sa akin dahil hindi ako mapakali. Wala. Kumain na lang tayo." Tugon ko. Nagugulumihanan man pero mas minainam ko na lamang na itago kay Lucio ang gumugulo sa isip ko. Napaisip ako na imposibleng walang ali na pumasok sa loob ng bahay namin dahil ang ulam na bigay niya ay naroon pa rin naman sa mesa. Sarap na sarap si Lucio sa paglantak ng ulam na naroon sa mesa. Ang buong akala niya ay ako ang nagluto nun. Pansamantala kong iniwan si Lucio sa pagkainan at nagtungo ako sa kwarto upang silipin sa bintana kung nasa labas ba ang ali. Nagulat ako nang matanaw ko siyang nakatayo sa hindi kalayuan
habang masamang nakatitig sa direksyong kinaroroonan ko. Maya-maya lamang ay umalis ang ali. Akma ko na sana siyang tatawagin, subalit tuluyan na siyang naglaho sa dilim na hatid ng gabi. Kinabukasan ay muli na namang naulit ang pangyayaring yon. Umalis na naman si Lucio at naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Muli na namang nagtungo sa bahay ang ali. Doon ko siya tinanong kung paano siya nakaalis sa loob ng bahay namin kagabi nang hindi ko napapansin. Sinabi niya sa akin na dumaan daw siya sa likuran ng aming bahay dahil natatakot daw siya sa boses ng asawa ko. Dahil utu-utu ako at aminado naman ako na pinaniniwalaan ko siya, mas naging malapit pa ang loob namin sa isa't isa hanggang sa nalaman namin ang pangalan ng isa't isa. Ang pakilala niya sa akin ay siya raw si Letty. Muli na naman niya akong niyaya na magtungo sa bahay nila dahil malapit lang naman daw. Sa pagkakataong iyon ay pumayag na ako. Nagtiwala ako sa kanya at sumunod lamang ako sa kanya kung saang daan siya tutungo. Dahil hindi ko naman kabisado ang lugar. Isang linggo pa lamang naman kasi ako na nandoon. Ngunit lumipas na ang mahabang oras. Hindi pa rin kami nakakarating sa bahay nila. Sumuot na kami sa mga masusukal na gubat. Tumawid sa mga ilang ilog. Ngunit ang sinasabi niyang malapit na bahay ay hindi ko pa rin nakikita. Sa bawat dinadaanan namin ay nagpuputol ako ng halaman dahil iyon ang itinuro sa akin ni Lucio upang hindi raw ako maligaw at upang magkaroon ako ng palatandaan sa dinaanan namin. Sa ganoong paraan daw ay makakauwi ako kapag naligaw ako. Hindi rin nagtagal ay nakarating kami sa isang purok. Kakaiba ang kolonyalismo sa lugar na yun. Mapabata man o mapamatanda, ang lahat ay kakaiba kong tumitig. Wari bang nais akong sakmali ng mga taong naroon sa purok na yun. Sinabi sa akin ni Letty na normal lang daw ang ganoong sitwasyon sa kanilang purok, lalo na raw kung may bagong dayo sa kanilang lugar. Kinabahan naman ako at ng oras na iyon ay nag-umpisa na akong matakot. Iniisip ko nang hindi ko kayang umuwi pabalik dahil sa layo ng nilakad namin ni Letty. Sinabihan ko siya na ihatid niya ako pauwi bago magdilim at nakatutuwa dahil sumang-ayon naman siya sa pakiusap ko. "Di ba buntis ka, Rowena?" Tanong sa akin ni Letty. Nagulat na lamang ako kung paano niya nalaman na buntis ako. Sinagot ko na lamang siya ng totoo at hindi nagtagal ay narating namin ang bahay nila. Doon ay sumalubong sa amin ang pamilya ni Letty na wari bang gutom na. Nanlilisik ang mga mata ng mga tao sa bahay nila Letty at ang lahat ay nakapagtatakang ayaw ihiwalay ang tingin nila sa akin. Gayunpaman kahit nawiwirduhan ako, ay naisipan ko pa ring humiga at magpahinga sa kwarto ni Letty. Dahil buntis ako ay mabilis akong napagod at nakaramdam ng antok. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na namalayan ang takbo ng oras hanggang sa gumabi na pala. Nagising na lamang ako nang naramdaman kong may tumutusok sa aking tiyan. Napabalikwas ako ng bangon at nakita kong pinalilibutan ako ng pamilya ni Letty. Inilagay nila ako sa isang mahabang mesa. Napatanong na lamang ako sa kanila na kung ano ang ginagawa nila sa akin at napasigaw ako ng aswang nang makita kong nag-iba ang kanilang mga wangis, kahalintulad ng mga halimaw. Nakita ko rin kung paanong nagbago ang anyo ni Letty. Malakas ang kutob ko na mga aswang ang angkan nila. Nagulat ako sa aking nakita. Agad akong nagpumiglas at lumabas ng bahay nila. Naging malinaw sa akin kung bakit ako kinaibigan ni Letty. Batid pala nito na buntis ako. At naalala kong buntis nga pala ang paboritong kainin ng mga aswang na kagaya nila. Nang oras na iyon, ay aligaga ako at hindi malaman kung saan pupunta.
Ang pamilya ni Leti ay nakangiti habang mabalasik na nakatitig sa akin. Habang ang ilan sa kanila ay nagtutulo na ang mga laway at umaangil. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang na noon ay napapanood ko lamang sa mga palabas. Agad akong naghanap ng lugar na mapupuntahan hanggang sa may natanaw akong mga nagkukumpulang tao. Patakbo akong lumapit patungo sa kanila, ngunit nang makalapit ako ay nakita kong pinalilibutan nila ang isang bangkay ng tao na sabay-sabay nilang nilalantakan. Halos maduwal ako sa senaryong yon. Bahagya akong napaatras dahil sa takot at pagkabigla. Inakala kong ligtas ang paglapit sa mga nagkukumpulang tao, ngunit hindi pala. Lalo na kung naroon ka sa purok ng mga aswang. Kung sa Maynila, tsismis ang tinutumpukan, dito sa purok ng mga aswang, karne ng tao ang pinag-aagawan. Nang mapansin kong malapit na sa aking kinaroroonan ng pamilya ni Leti, nagkunwari akong aswang. Nakipagsiksikan ako sa maraming aswang at nakilantak din ako sa karne ng mga taong kinakain nila. Ipinahid ko sa aking katawan ang dugo ng mga bangkay upang hindi ako mamukhaan ni Leti. Sa ganoong paraan din ay mangingibabaw ang sansang ng dugo kumpara sa amoy ng batang nasa aking sinapupunan. Nang sandaling iyon ay 1 buwan pa lang ang aking pinagbubuntis kaya hindi pa masyadong malaki ang tiyan ko. Inakala ng mga aswang na kauri nila ako kaya walang nanakit sa akin. Sa pilitan kong kinagatang sariwang karne ng tao kahit pa na itinatakwil ito ng aking sikmura. Kinuha ko ang putol na braso ng bangkay at umalis ako sa nagkukumpulang mga aswang. Pasimple kong kinakagat ang putol na braso habang naglalakad ako paalis sa purok na yon. Kunwari ay kinakain ko, ngunit ang katotohanan ay hindi ko iyon nilulunok. Gayunpaman ay marami pa rin ang mga nakatitig sa akin. Wari bang naghihinala sila sa aking ikinikilos. Gayunpaman ay hindi ako nagpatinag. Bitbit ang braso ay tumakbo ako ng mabilis palayo sa kanila, ngunit sinundan nila ako. Tumakbo rin sila. Sa kasamaang palad ay natisod ako sa isang tuod at madilim din ng oras na yon. Maliwanag man ang hatid ng buwan, pero dala pa rin ang taranta kaya bumulagta ako sa lupa. Dumamba sa aking likuran ng 3 aswang at pinag-agawan nila ako. Nag-away-away sila at nagpaunahan kung sino ang makakakuha sa akin. Nang sandaling iyon ay inakala kong yaon na ang katapusan ng aking buhay. Buong akala ko ay ako ang puntirya nila. Yung braso pala na aking bitbit ang nais nilang agawin sa akin. Nang malaman ko na iyon pala ang gusto nilang kunin, agad kong ibinato sa malayo ang braso. Pinag-agawa ng mga aswang ang braso habang ako naman ay sinamantala ang pagkakataong yon upang makatakas. Tumakbo ako papasok sa gubat na dinaanan namin ni Leti nung papunta pa lamang kami sa purok na yon. Salamat sa liwanag ng buwan at nakita ko pa rin ang mga halaman na pinagpuputulan ko. Nadaanan ko rin ang ilog na dinaanan namin ni Leti papunta roon. Sa kalagitnaan ng aking pagtakas ay napahinto ako matapos kong makita sa aking harapan si Leti. "Hindi mo ako maiisahan, Rowena!" Singhal ni Leti, kasabay ng kanyang pag-angil na ikinalabas ng kanyang mga pangil. Naging mabalasik ang kanyang tingin na wari bang handa na akong lantakan. Maya-maya lamang ay bumulagta siya sa lupa matapos siyang tagain ni Lucio sa batok ng paulit-ulit. Lucio, paano mo nalaman na nandito ako?" Tanong ko habang hawak ni Lucio ang aking braso. Patakbo niya akong hinihila palayo sa lugar na yon. "Nabasa ko ang sulat mo na iniwan mo sa mesa," sagot ni Lucio. Naalala ko na nag-iwan pala ako ng sulat bago ako sumama kay Leti. Nakagawian ko na kasi iyon noon pa man dahil ayokong nag-aalala sa akin si Lucio.
Napatanong din ako kay Lucio kung paano niya nalaman na naroon ako dumaan sa gubat na iyon. Ayon sa kanya, may nakakita raw sa akin ng mga ngahoy na may kasama akong babae. Nasaksihan daw ng mga ngahoy na iyon ang pagsuot namin ni Leti sa gubat na iyon. Kaya bilang pagbabakasakali na matagpuan ako, sinuong ni Lucio ang gubat. At dahil nga doon ay nailigtas niya ako at tagumpay niya akong nailayo sa purok ng mga aswang. Noon pa raw, talamak na ang aswang sa kanilang lugar. Ngunit ang purok na tinutukoy ng mga tao na purok ng aswang ay tribo lang daw ng mga katutubo at walang naiiwang bakas sa kanilang purok na pumapatay sila ng mga tao. Walang patunay na sila ay mga aswang. Dahil sa pangyayaring iyon ay minabuti namin ni Lucio na bumalik na lamang sa Maynila sapagkat sobra ang trauma na hatid sa akin ng nakakakilabot kong karanasang iyon. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Nawa po ay magsilbing aral sa inyo na huwag kayo basta-bastang makikipag-usap at magtitiwala sa mga estranghero dahil maaari ninyo itong ikapahamak. Muli, ako po si Rowena ang inyong kaistorya. Masarap bang magluto ang inyong mga lola? Natatakam ba kayo sa mga inihahain nilang ulam, lalo na ang karne? Magandang araw, Kuya Chris. Nais ko lamang po na ibahagi ang aking kwento patungkol sa mga masasarap na putaheng iniluluto ng aking lola. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emmanuel. Hindi ko tunay na pangalan. Bata pa lamang ako, ay close na kami ng aking lola. Itago niyo na lamang siya sa pangalang Magda. Dati siyang OFW sa Saudi. Pinauwi siya pabalik dito sa Pilipinas dahil sakitin daw roon si lola. Mahal na mahal niya po ako bilang kanyang apo dahil nag-iisang anak lang ako ni na mama at papa. Madalas akong binibilhan ni lola ng mga candy o di kaya'y tinapay. Yun kasi ang paborito ko noong bata pa ako. Nang tumuntong ako sa edad na 12, iniwan ako ni na mama at papa kay lola sapagkat lumuwas sila ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Hindi raw kasi sapat ang kinikita nila mula sa aming taniman. Kaya ayon, pumayag naman ako na manatili sa bahay ni lola at doon na ako tumira. Taga-Capiz po ang lola ko. Alagang-alaga ako ni Lola Magda at syempre, nagpapakabait naman ako sa kanya. Noong nagsimula na akong matulog sa bahay ni lola, napapansin ko na madalas magising si lola tuwing 3:00 ng madaling araw. Nakatalokbong pa ako ng kumot sa mga oras na yan, pero umuusok na sa kusina kaya lumabas ako. Nakita ko si lola na nagluluto sa kusina. Humakbang ako palapit sa kanya, ngunit hindi niya napansin ang aking pagdating. Tumikim ako at saka nagsalita. 3:00 pa lang la, nagluluto ka na? Ako, sipag naman ng lola ko. Nagulat si lola nang marinig niya yaong mga salitang aking tinuran. Hindi niya inaasahan ang bigla kong pagsulpot. Tumingin siya sa akin at saka sumagot. Gising ka na pala, apo. Hindi ka pa ba inaantok? Medyo inaantok pa nga la eh. Naparito lang ako kasi napansin ko po na parang umuusok na sa kusina. Sagot ko naman sa kanya. Mahilig talaga akong gumising mga ganitong oras, apo. Nakasanayan ko na kasi ito. Wika ni lola habang pinapaypayan niya ang apoy. Gawa lamang sa kawayan ng kusina ni lola at kahoy lang ang ginagamit niya sa pagluluto. Pero nag-e-enjoy naman si lola sa pagpapaypay. Ano po ba yung niluluto mo la? Tanong ko sa kanya.
Tumigil siya sa pagpaypay at saka tumingin siya sa akin. Nagluluto ako ng ulam para sa umagahan natin, apo. Sagot niya sa akin at kaagad naman akong tumango. Wow naman, siguro masarap ang niluluto mo la. Wika ako naman sa kanya. Abahay, syempre naman, apo. Matulog ka muna roon, parang inaantok ka pa kasi. Gisingin na lang kita kapag luto na. Sabi ni Lola sa akin. Tama naman si Lola. Inaantok pa nga ako nung mga sandaling yon. Kaya nagpaalam na ako sa kanya na babalik muna ako sa pagtulog. Muli akong humiga hanggang sa muli akong makatulog. Mahimbing na mahimbing ang aking tulog. Nagising ako dahil sa tilaok ng manok. Napabalikwas ako sa aking higaan. Pumapasok na sa bintana ang sinag ng araw. Signos na umaga na talaga. Bumangon na ako at saka inayos ang aking higaan. Pagkatapos noon ay lumabas na ako at tumungo sa kusina. Naratnan ko si Lola Magda na naghahain ng pagkain sa mesa. Magandang umaga po, Lola. Bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at saka nagsalita. Magandang umaga rin sa'yo, apo. Mabuti naman at ikay gising na. Nakahanda na ang pagkain natin sa mesa. Saktong-sakto ang iyong paggising. O siya, maghugas ka na ng iyong kamay at tayo kakain na habang mainit pa ang sabaw. Opo, La, maghuhugas na po ako at gutom na rin po ako eh. Wika ko at saka hinugasan ko na ng maigi ang aking kamay. Pagkalipas ng ilang segundo, pumwesto na ako sa harap ng mesa. Amoy na amoy ko ang mabango naming ulam na inihain ni Lola Magda. Hindi na ako makapaghintay. Sabik na akong lantakan ang pagkain, kaya sumandok na ako. Wow! Ang sarap naman itong sabaw ng karne, Lola Magda. Nakakawala ng gutom. Sambit ko nang matikman ko ang kanyang luto. Masarap talaga ang karne ng baboy, apo. Alam mo ba na paborito ko ito? Talaga po, Lola? Nako, dahil paborito mo ang karne ng baboy, paborito ko na rin ito, Lola Magda. Siyempre gaya-gaya ako sa lola kong maganda. Wika ko at saka ngumiti naman si Lola. Ikaw talaga, apo. O siya, sige, damihan mo ang iyong kain at nang tumaba ka. Wika ni Lola sa akin. Payat kasi ako at kahit anong kain ko, napapansin ko na parang hindi naman ako tumataba. Nagpatuloy kami ni Lola sa paglantak ng pagkain. Sarap na sarap talaga ako. Hindi ko akalaing may tinatago palang talento si Lola pagdating sa pagluluto. Tumatagaktak pa ang aking pawis habang hinihigop ako. Habang humihigop ako ng mainit na sabaw. Masyadong naparami ang aking kain dahil ganadong-ganado ako. Mga karne palagi ang nilulutong ulam ni Lola Magda. Hindi naman ako nagsasawa sapagkat masarap naman na magluto si Lola. Isang araw, tumawag sa amin si Mama. Nasa Maynila na siya noong mga panahong yon. Sinabi niya kay Lola Magda na kukunin na raw niya ako kay Lola at doon na ako mag-aaral sa Maynila. Mas mabuti raw iyon at nang maalagaan din nila ako. Siyempre mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko na kunin nila ako sa kapis, wala nang nagawa si Lola Magda kung di ang pumayag na lamang. Pagkalipas ng 3 araw, nagpadala na si Mama ng pera para sa aking pamasahe papuntang Maynila. Hinatid ako ni Lola sa pier dahil wala pa akong kaalam-alam kung paano magbiyahe ng mag-isa. Mag-iingat ka, apo, ha. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral doon sa Maynila. Huwag kang matakot dahil nag-aabang na ang mama at papa mo roon sa kabilang daungan. Wika ni Lola sa akin habang nakatingin ako sa mga naggagandahang bapor.
Oo naman po, Lola. Mag-aaral talaga ako ng mabuti para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ikaw rin, Laha. Mag-iingat ka palagi. Mamimiss po kita, Lola Magda. At mamimiss ko rin po ang masasarap mong luto. Sabi ko naman kay Lola at saka niyakap ko siya ng mahigpit. Nang kumalas ako mula sa mahigpit na pagkakayakap, natanaw ko sa mukha ni Lola ang lungkot kaya tinanong ko siya. Lola, bakit parang ang lungkot ng mukha mo? May problema ka po ba? Wala naman akong problema, Apo. Nalulungkot lamang ako. Kasi maraming taon pa ang dadaan bago tayo muling magkita. Sagot ni Lola. Sa totoo lang, nalulungkot din naman ako nung mga oras na yon. Nasanay kasi ako na palagi kong kasama si Lola at natitiyak ko na mamimiss ko talaga siya. Huwag kang mag-alala, Lola. Pabilis lang lumipas ang panahon. Parang kidlat lang yan. Magkikita rin po tayo ulit, Lola. Sabi ko sa kanya at muli niya akong niyakap. Pagkatapos noon ay sumampa na ako sa bapor. Kinawayan ko si Lola Magda habang humahakbang ako palayo sa kanyang kinatatayuan. Nang makarating ako sa daungan ng barko, niyakap ako ni na Mama at ni Papa. Namangha ako sa ganda ng Maynila. Dumiretso kami sa bahay na inuupahan nila. Nagugutom na ako kaya naghanda si Mama para sa aming hapunan. O siya, halina kayo at maghahapunan na tayo. Sabi ni Mama. Nakahanda na ang pagkain sa mesa. Bunsod ng labis na pagkagutom ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at kumuha na ako ng pagkain. Ma, bakit ang pangit po ng lasa ng niluto mong ulam? Nagreklamo ako kay Mama sapagkat hindi ko nagustuhan ang kanyang sinigang na karne ng baboy. Inakala kong masarap ang kanyang luto, ngunit taliwas sa aking inaasahan. Ha? Masarap naman anak ah. Wika naman ni Papa habang humihigop ng mainit na sabaw. Halatang sarap na sarap siya sa luto ni Mama. Oo nga anak, sarap na sarap nga ang papa mo sa luto ko oh. Tingnan mo oh. Sagot ni Mama sa akin. Hindi ako nasasarapan. Iba talaga ang lasa ng luto ni Lola. Masarap na masarap at ganadong-ganado ako. Wika ko. Pansin ko na parang biglang naging malungkot ang mukha ni Mama. Ngunit totoo namang hindi ko nagustuhan ang lasa ng kanyang luto. Sige ka. Kung ayaw mong kumain magugutom ka niyan. Sabi ni Mama sa akin habang nakatingin lamang ako sa karne ng baboy. Tinapay na lang po ang kakainin ko. Sagot ko sa kanya at saka umalis na ako sa harap ng aming hapagkainan. Habang patuloy sa paglipas ang mga araw, mas lalo kong namimiss ang luto ni Lola nung nasa Capiz pa ako. Palagi akong walang ganang kumain sa Maynila dahil hindi ko nagugustuhan ng mga luto. Madalas ay itlog na lang ang aking inuulam. Pagkalipas ng ilang buwan, napagdesisyonan ng aking mga magulang na magbakasyon sa Capiz. Namimiss na raw kasi nila si Lola. Mahigit 10 buwan din na hindi kami nagkikita. Tuwang-tuwa ako sapagkat matitikman ko na naman ang masarap na luto ni Lola Magda. Nang makarating kami doon, masarap na pagkain ang sumalubong sa amin sa pagkainan. Hindi ka pa rin po nagbabago, Lola Magda. Masarap ka pa rin pong magluto. Alam mo po, namimiss ko na ang mga luto mo noong nasa Maynila ako. Sambit ko pagkatapos kong humigop ng sabaw ng karne ng baboy. Aba syempre, talent na ito ng lola mo. O sige, kumain ka pa. Ayan, may niluto pa akong dinuguan. Sabi ni Lola sa akin. Kasama rin namin sina Mama at Papa sa pagkainan.
Kumuha ako ng dinuguan at sarap na sarap ako. Habang ngumunguya ako, napansin ko na parang may nakain akong matigas na bagay. Kaagad ko itong niluwa at laking gulat ko nang mapagtanto kong kuko na pala iyon ng isang tao. La, bakit may kuko ng tao itong dinuguan mo? Tanong ko. Napatigil sa pagsubo ang aking mga magulang at napatingin sila sa akin. Naputol kasi ang kuko ko kanina. Baka aksidente kong nahalo sa dinuguan. Ay pasensya ka na, apo, ha? Sagot ni Lola. Tiningnan ko ang mga daliri ni Lola. Kumunot ang aking noo. Kumpleto naman po ang mga kuko mo, Lola. Sabi ko sa kanya. Hindi nakapagsalita si Lola Magda. Maging sina Mama at Papa ay nandidiri din sa dinuguan. Buong kuko talaga ng tao ang nakikita ko at malabong mangyari na aksidente lamang iyon. Pumunta ako sa kusina at saka dumuwal. Nasusuka ako sa aking nakita. Habang ako ay nasa kusina, isang box ang aking nakita. Tila nilalangaw iyon at napakalansa ng amoy. Hindi ako nagdalawang isip na buksan yon. Napasigaw ako nang makita ko ang laman ng box. 2 ulo ng tao ang mga laman sa loob ang bumungad sa aking mga mata. Emmanuel, ba't ka sumisgaw? Tanong ni Mama sa akin nang lapitan niya ako sa kusina. Sumunod din sina Papa at si Lola. Bakit mo binuksan ang box? Kailan ka pa natutong mangialam, Emmanuel? Galit na tanong ni Lola. Tila nagbabanta ang tono ng kanyang boses. Wala nang takas si Lola. Nakita nila Mama at Papa ang laman ng box. Nay, anong ibig sabihin ito? Tanong ni Mama sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Lola habang nakatingin kay Mama. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko nang inililihim na isa akong aswang. May isang Pinay ang nagsalin sa akin ng kanyang mutya noong ako ay nasa Saudi pa lang. Simula noon ay naging agresibo na ako at hinahanap-hanap ko na ang lasa ng karne ng tao. Wika ni Lola. Sobrang nagulat si Mama sa kanyang nalaman. Simula bata siya, wala siyang kaalam-alam na aswang pala si Lola. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang may kagagawan sa mga taong nawawala rito sa ating lugar? Tanong ni Mama. Matagal na panahon na rin kasi mula nang umusbong ang mga balita na may mga nawawala raw na tao sa aming lugar sa tuwing kakagat ang dilim. Walang bakas na nakapagpatunay kung nasaan sila o bakit bigla na lamang silang naglalaho. Oo, ako ang pumapatay sa mga taong nawawala sa ating lugar. Binibiktima ko sila pagkagat ng dilim at ginagawa ko silang ulam. Wika ni Lola Magda. Halos gumuho ang aming mundo. Gulat na gulat kami sa aming nalaman. Karne ng tao ang pinapaulam mo sa amin? Tama ba, Inay? Tanong ni Mama. Oo, anak. Karne lang ng tao ang kaya kong ipaulam sa inyo dahil wala naman akong magandang trabaho. Sagot naman ni Lola. Hindi na kinaya ni Mama ang galit na umaalab sa loob ng kanyang dibdib. Nagwala siya sa bahay ni Lola. Mabuti na lamang at wala kaming kapitbahay. Walang nakaririnig at walang ibang nakaalam sa mga nagaganap sa loob ng aming pamamahay. Mula noon, hindi na ako lumalapit kay Lola. Napapansin ko kasi na tila araw-araw siyang galit sa akin sapagkat ako ang dahilan kung bakit nalaman ni Mama na siya ay isang aswang.
Katakot-takot ang mga tingin na ipinupukol sa akin ni Lola. Ang klase ng tingin na mayroong nakatagong kahulugan. Dahil doon, bumalik kami ni na Mama at Papa sa Maynila. Hindi namin magawang saktan si Lola sapagkat kahit siya ay isang aswang, anak niya pa rin si Mama at apo niya pa rin ako. Lumayo kami kay Lola at nanatiling lihim ang tungkol sa kanyang pagkatao. Bukod sa amin, wala nang iba pa ang nakakaalam na ang mga masasarap na putahing inihahanda ng aking lola ay karne pala ng mga tao. Kung kayo ang nasa aking sitwasyon, magagawa ba ninyong ipahamak ang inyong lolang aswang kung gayong marami na kayong pinagsamahan? Ang pangyayaring iyon ay nagdulot sa amin ng maraming katanungan sa buhay. Papaano na yung mga nakain naming karne sa tuwing magluluto ang aking lola? Kami ba ay nahawaan din katulad ng nangyari sa aking Lola Magda? Kung kaya't dahil gulong-gulo ang aming mga isipan ng mga sandaling iyon, ay sumangguni kami sa isang kakilala na albularyo ng kaibigan ni Mama. Nagpasuri kami at humingi ng tulong sa albularyong iyon. Gumawa ng orasyon si Kaberteng. Siya po yung albularyo. Taimtim itong nagdasal at may mga lengguaheng hindi ko po maintindihan ang kanyang sinasabi at ibinubulong habang tangan niya ng isang puting kandila. Matagal ang naging proseso at kami ay naghintay ng resulta. Lumipas ang ilang sandali, ibinaba na ni Kaberteng ang kandila. Matapos iyon ay may pinainom sa aming tubig na kulay berde. Tiisin daw namin ang lasa nun. Ininom ng aking ina, maging ako ay uminom din at halos masok ako dahil sobrang pait at hindi ko po talaga maintindihan ang lasa nun. Makaraan ng ilang sandali, nagsalita na ang albularyo. Ayon sa kanya, hindi daw kami hinawaan ng pagiging aswang. Dahil kinaya daw namin ang likidong iniinom namin. Kung kami daw ay nahawaan, mabilis naming isusuka ang aming kinain at kung anumang laman ang naninirahan sa sikmura namin. Malinaw na hindi po kami hinawaan ng aking lola. Malamang ay talagang pagkain kong ituring ang inihanda niya sa amin. Matapos magsalita ng albularyo, ay nakahinga kaming tatlo ng maluwag. Nakita ko nang napaluha ang aking ina dahil alam kong nalulungkot siya para sa aking Lola Magda. Lumipas ang maraming taon at hindi na kami muling nagkita pa ng aking Lola Magda. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan, nabalitaan naming pumanaw na si Lola Magda at walang nakaalam kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Natagpuan daw ang bangkay ni Lola sa isang tricycle. Nakita daw ng driver nito na nakaupo sa sidecar si Lola at hindi na humihinga. Hindi na rin naming nagawang puntahan pa ang aking Lola Magda dahil napagdesisyonan ng aking ina na hindi kami pumunta. Baka daw kasi magkaroon pa ng dahilan upang mabuko ang lihim ng aking Lola. Kung kaya't malungkot man ay pinagdasal na lang namin ang kanyang kaluluwa. Yan po ang malungkot at nakakatakot kong karanasan sa aking Lola Magda, Kuya Chris. Kahit ganun pa ang nangyari sa kanya at kahit alam kong isa siyang aswang, ay mataas pa rin ang respeto ko sa kanya. Nakalulungkot lang dahil magmula nang mangyari yon, ay hindi na ako tumikim pa ng mga sinabawang karne. Malamang ay nagkaroon na ako ng takot sa pagkain ng kahit na anong karne. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Emmanuel. Magandang araw, Kuya Chris. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Esmeralda, Tubong Antique. Palagi po akong nakasubaybay sa inyong mga bagong upload. Isang araw, habang nakikinig ako ay naisipan kong magbahagi rin ng kwento, kagaya ng ginagawa ng iba. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lola
sa mga aswang nung siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Araw ng Sabado. Niyaya raw si Lola Soledad ng kanyang kaibigang si Daria na pumunta sa bahay nila dahil piyesta raw sa kanilang lugar. Magkaibigan sina Daria at Lola Soledad. Ngunit hindi pa siya nakapunta sa bahay nila Daria dahil mahigpit ang mga magulang ni Lola Soledad. "Sige na Soledad, sumama ka na sa akin sa bukid. Ihahatid naman kita pa uwi." Pamimilit ni Daria kay Lola. "Pero Daria, hindi ako pwedeng sumama sa iyo eh. Magagalit kasi ang nanay at tatay ko." Sagot naman ni Lola Soledad. Wala naman sana siyang balak sumama kay Daria pero pinilit talaga siya nito. "Sige na kasi, isang araw lang naman tapos ihahatid kita pa uwi. Marami kaming mga gulay sa bukid. Padadalhan din kita pag uwi mo. Sumama ka na kasi, magkaibigan naman tayo di ba?" Dahil sa patuloy na pamimilit ni Daria kay Lola Soledad, napilitang pumayag si Lola. Napagdesisyonan niyang sumama na kay Daria at hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang dahil alam niyang hindi siya papayagan. Bandang 3:00 ng hapon, sinimulan na nila Daria at Lola Soledad ang paglalakbay papunta sa bukid. Masayang sumama si Lola kay Daria, lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Lakad lang sila ng lakad. Halos kalahating oras na silang naglalakad at napapagod na raw si Lola. Humihingal siyang binabagtas ang masukal na daan kasama si Daria. "Malayo pa ba ang bahay niyo, Daria?" Tanong ni Lola habang patuloy sila sa paglalakad. "Huwag kang mag-alala, malapit na tayong makarating." Sagot naman ni Daria. Binilisan nila ang paglalakad upang makarating sila kaagad. Habol-habol na raw ni Lola ang kanyang hininga, samantalang si Daria naman ay parang kalmado lang habang naglalakad. "Daria, kanina pa tayong lakad ng lakad. Hindi ka man lang napapagod?" Tanong ni Lola sa kanya. Tiningnan naman siya ni Daria at saka sumagot. "Sanay na kasi ako." Tumango lamang si Lola Soledad at pagkalipas ng 2 oras ay nakarating na rin sila sa bahay nila Daria. Papalubog na ang araw sa may dakong kanluran at unti-unti nang nilamon ng dilim ang buong paligid. Nagpalingalinga si Lola sa paligid. Tanaw niya ang mga punong kahoy na nakapalibot sa bahay nila Daria. Sa bandang kanan ay makikita ang malawak na damuhan. Simple lang naman ang bahay nila Daria. Gawa sa kawayan at ang bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng mga niyog. Tanging bahay lamang nila Daria ang makikita sa bukid na iyon. Biglang naalala ni Lola Soledad ang sinabi ni Daria na may piyesta raw sa kanila kaya siya inimbitahan na pumunta. Ano kaya ang sinasabi niyang piyesta? Wala namang ibang bahay sa lugar na to. Bulong ni Lola Soledad sa kanyang sarili. Nagsisimula na siyang magtaka, ngunit naagaw ang kanyang atensyon nang bigla silang sinalubong ng nanay ni Daria. "Uy Daria, nandito na pala kayo." Nakangiting wika niya. "Teka, siya ba ang sinasabi mo na kaibigan mo?" Dagdag pa ng nanay ni Daria habang nakatingin siya kay Lola. "Oo Nay, siya si Soledad, ang sinasabi ko na kaibigan ko." Sagot naman ni Daria sa kanyang nanay. Kaagad namang ngumiti si Lola at binati niya ng magandang hapon ang nanay ni Daria. Pagkalipas ng ilang segundo ay pumasok na sila sa loob. Nakahinga ng maluwag si Lola nung umupo na sila. "Maiwan ko muna kayo riyan. Aasikasuhin ko lang ang niluluto ko." Wika ng nanay ni Daria at saka naglakad na patungo sa kusina. Habang lumilipas ang oras ay padilim ng padilim ang paligid. Kinuha ni Daria ang kanilang lampara at sinindihan niya ito upang magsilbing ilaw.
Masayang nagkwentuhan sina Daria at Lola Soledad habang hinihintay nila ang hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang tatay ni Daria na mula raw sa kanilang taniman. Nag-usap-usap sina Lola Soledad, Daria at tatay ni Daria tungkol sa kanilang pagkakaibigan ang naging laman ng kanilang usapan. "Luto na ang masarap nating ulam, kakain na tayo," wika ng nanay ni Daria. Tinulungan naman ni Daria ang kanyang nanay sa paghahanda ng kanilang hapunan at pagkatapos noon ay nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap daw si Lola Soledad sa kanilang ulam na dinuguan at sinabawang karne ng baboy. Marami-rami na rin daw ang kanyang nakain at habang ngumunguya siya, napansin niya na parang may matigas na bagay siyang nanguya mula sa isinubo niyang dinuguan. Kaagad niya itong iniluwa at laking gulat ni Lola Soledad dahil ang nakita niya ay isang kuko ng tao. Halos masuka siya nang malaman niyang may kuko ng tao ang kanyang kinakain. Doon na siya nagsimulang magduda. Naguguluhan siya at sukang-suka na talaga siya. Nandidiri siya sa dinuguan na nasa harapan niya. Tumingin siya kay Daria at nakita niyang sarap na sarap si Daria sa pagkain. Maging ang nanay at tatay ni Daria ay tumatagaktak na ang pawis habang nilalantakan ng mainit na sabaw at dinuguan. "Daria, bakit may kuko ng tao itong dinuguan ko?" tanong ni Lola Soledad. Gulong-gulong na raw kasi ang kanyang isipan. Nang marinig ni Daria ang tanong ni Lola, ngumiti siya at tsaka sumagot. "Masarap pa rin naman kahit may kuko. Kumain ka pa ng marami." Kumunot ang noo ni Lola sa tinuran ni Daria. "Oo nga, masarap talaga ang karne ng tao," wika ng tatay ni Daria na labis namang ikinagulat ni Lola Soledad. Bigla siyang nakaramdam ng takot, parang may kahulugan sa bawat tingin ng mga magulang ni Daria. Ano? Karne ng tao?" Nauutal na tanong ni Lola. "Oo, karne ng tao yan. Magpakabusog ka dahil ikaw na ang susunod na magiging ulam namin," sabi ng nanay ni Daria kay Lola. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lola. Takot na takot siya habang nakatingin siya sa karne ng tao na akala niya ay karne ng baboy. "Daria, gusto ko nang umuwi. Ihatid mo na ako sa amin." Nagmamakaawa si Lola Soledad sa kaibigan niyang si Daria habang ang kanyang mga luha ay unti-unti nang bumabagsak. "Hindi ka na makakauwi, Soledad. Kaya nga kita isinama rito sa bahay para may ulam na naman kami nila nanay at tatay," sagot ni Daria at sobrang nagulat si Lola. Hindi niya akalaing aswang pala ang pamilya ni Daria. Nagpalingalinga si Lola sa paligid. Sobrang dilim sa labas. Inihanda niya ang kanyang sarili upang tumakas. Huminga siya ng malalim at akmang lalabas na sana siya nang bigla siyang hinila ng tatay ni Daria. "Saan ka pupunta? Hindi ka na makakauwi ng buhay." Galit na wika ng tatay ni Daria at sinuntok niya sa tiyan si Lola. Dala ng sobrang takot ay hinimatay si Lola. Hindi niya alam kung anong sunod na nangyari sa kanya. Nagising na lang siya sa kalagitnaan ng gabi na nakagapos na ang kanyang mga kamay at paa. Tumingin siya sa paligid, nakita niyang natutulog na sina Daria at ang mga magulang nito. Umiiyak na si Lola, ngunit pinipilit niyang huwag lumikha ng anumang ingay at baka magising sila. Ayaw niyang mamatay. Takot na takot siya sa maaaring mangyari sa kanya. Habang natutulog ang mga aswang, nginat-ngat ni Lola ang baging na nakagapos sa kanyang kamay. Nahihirapan siya, ngunit hindi siya sumuko. Naghalo-halo ang takot at pagsisisi ni Lola habang naluluha siyang ginangat-ngat ang baging. Pagkatapos niyang ngat-ngatin ng baging na nakatali sa kanyang kamay,
Dali-dali niyang inalis ang baging na nasa kanyang paa. Sobrang saya raw ni Lola Soledad dahil sa wakas ay makakatakas na siya. Dahan-dahang naglakad si Lola sa sahig na gawa sa kawayan. Ipinagdarasal niya na sana'y hindi magising sila Daria. Gustong-gusto niyang makatakas para iligtas ang kanyang sarili. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, nasagi niya ang lampara na naglikha ng ingay. Lalong kinabahan si Lola dahil biglang nagising si Daria at nakita siyang naglalakad palabas. "Nay! Tay! Nakatakas ang bihag!" Sambit ni Daria at ginising niya ang kanyang mga magulang. Kumaripas ng takbo si Lola palabas ng bahay at tinahak niya ang madilim na kakahuyan. Sa sobrang dilim ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang dinadaanan. Takbo lang daw siya ng takbo hanggang sa nadapa siya dahil nasagi niya ang nakausling tuod na kahoy. Naiiyak na napasigaw si Lola dahil sa sakit nang bumagsak siya sa damuhan. Nahirapan siyang tumayo dahil sa sakit ng kanyang paa. Habang pinipilit ni Lola na tumayo, nakarinig siya ng atungal ng mga aso na parang sinusundan siya. Habang patagal ng patagal ay palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan ang mga umaatungal na aso. Naisip ni Lola na baka mga aswang yun. Galit na galit ang tunog na nililikha ng mga ito. Takot na takot si Lola at hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan at inisip niya na iyon na ang kanyang katapusan. Mabilis na gumapang si Lola sa damuhan habang papalapit sa kanya ang mga aso. Mabuti na lamang at madilim ang buong paligid, hindi siya nakita ng mga ito. Habang patuloy sa paggapang si Lola, nakarating siya sa puno ng niyog. Naisipan ni Lola na umakyat sa niyog para hindi siya makita ng mga aso. Kahit masakit ang isang paa ni Lola, pinilit niyang umakyat sa niyog. Pinipigilan niya ang pag-iyak upang hindi siya marinig. Sanay na rin si Lola sa pag-akyat ng niyog dahil maraming niyog sa kanila. Sa wakas ay nakarating din si Lola Soledad sa itaas ng niyog. Doon siya nagpahinga sa itaas habang habol-habol niya ang kanyang hininga. Tumingin siya sa ilalim. Madilim ang buong paligid. Naririnig niya pa rin ang mga atungal ng mga aso na galit na galit. Pabalik-balik ang mga aso at naisip ni Lola na kung hindi siya umakyat sa itaas ng niyog ay baka namatay na siya. Nagdadasal na lang si Lola habang patuloy niyang naririnig ang nakakatakot na atungal ng mga aso. Nagtagal ng ilang halos 3 oras si Lola Soledad sa itaas ng niyog dahil hindi pa rin siya tinatantanan ng mga aso. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Lola na tahimik na ang buong paligid. Wala na siyang naririnig na atungal ng mga aso. Nag-aalangan pa si Lola kung bababa na siya sa niyog o mananatili muna roon. Ngunit ayaw niyang maabutan siya ng umaga dahil malapit lang ang niyog sa bahay nila Daria at baka makita siya kapag umaga na. Kaya naman ay napagdesisyonan na ni Lola na bumaba na lamang. Nang nakababa na si Lola Soledad, tumakbo siya palayo sa lugar na yon. Hindi niya alintana ang pagod at sakit ng kanyang paa. Wala siyang tsinelas habang tumatakbo. Naramdaman niyang humahapdi ang ibang parte ng kanyang katawan dahil minsan ay nasasagi siya sa sanga ng mga kahoy. Ngunit hindi iyon pinansin ni Lola Soledad. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa tuluyan siyang makatakas. Hindi niya man alam kung anong daan ang kanyang binabagtas, ngunit sobrang saya niya sapagkat ligtas na siya. Humahalik na ang sinag ng araw at hinanap ni Lola ang daan pauwi sa kanilang bahay. Ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Nagalit sa kanya ang kanyang mga magulang dahil umalis siya ng walang paalam. Ngunit masaya ang kanyang buong pamilya dahil ligtas pa ring nakauwi si Lola. Habang tumatagal ang mga araw,
Ang mga sugat sa katawan ni Lola ay unti-unting nagiging peklat. Mga peklat na nagpapaalala sa kanya kung paano siya tinraidor ng kanyang kaibigan. Mula noon ay hindi na sila muling nagkita ni Daria. Galit na galit siya sa babaeng iyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay natutunan din ni Lola na magpatawad. Kahit wala na siyang balita kay Daria. Sa masaklap na pinagdaanan ni Lola, natutunan niya na hindi pala lahat ng mga kaibigan natin ay tunay na mapagkakatiwalaan. Minsan, hindi natin napapansin na tinutuklaw na pala tayo ng mga kaibigan natin. Huwag nating ibigay ang buong pagtitiwala sapagkat minsan, taksil ang ating pinagkakatiwalaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. At sana po ay mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Esmeralda. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.